So yun mo mga Dawarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At ito, welcome muli sa aking YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isang defender ng Tito Vic and Joey at reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Medyo pause pa tayo, kakasigaw dun kahapon. 8 Bulaga, ganun kami nila Chris Ulo. Parang artista na ako kahapon, no? Katabi ko pa yung sila Tito Soto, sila Enyo Master, Joey De Leon, si Ma'am Alan K, si Ryan, si Karen, si Atasha, si Paolo. Diba? Parang Dabarkads, nakapula pa ako. So, tinerno ko talagang pula. Sabi ko, pula susuotin nitong mga to. Di nagpula ako. Kahit iba yung logo, Chicago yung damit ko eh. At least parang member na rin ako ng host, diba? Panis. So pag-usapan natin to, Taypayan si Ayo sumuko, pumapalag sa desisyon ng korte. Gustong bawiin ng titulong Itbulaga at Main Mendoza sinupalpal ang Taypayan C. So, syempre bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So bago tayo mapunta doon sa mga video, kwento ko lang yung mga nagkahapon na. Ito kasing si Chris Ulo, nakita niyo naman sa video, diba? Late. Sabi niya kahapon doon sa GC namin, ako mauuna sa lahat. Tapos alam niyo anong oras nang dumating? Nakailang show na. Nakailang tapos na yung Mr. Cutie, ganun no. Nung dumating. Oo, tapos na yung Mr. Cutie nung dumating. So, sobrang daming tao. Alam niyo yung daming tao. Punong-puno yung studio hanggang sa labas. Ay, totoo yan. Kami, kinausap ko yan. Nag-usap-usap na rin kami. Sabi ko sa kanila, bali inassist kami pala muna ng mga marshal. Shoutout din sa mga marshal dyan. Sa mga cameraman, napakababait ng mga staff dyan sa TV5 ng Itbulaga. Shoutout sa inyo lahat. So doon kami pinaupo, no? Doon kami pinaupo. Sabi Sir Jay, dito na ako kayo sa sa katabi mamaya nila Tito Soto para kitang-kita kayo sa camera. So syempre, tungtawa kami, 'di ba? Doon kami pinaupo. Ngayon si Chris Ulo, late. Yung nauna ako, si Papa, si tawag dito si Tita Messi, asawa niya. So may isa pang bakante dito. Gawa nung late siya, tuloy naunahan siya sa upuan. So yun na nga. Pagdating, si Utol Chris Ulo, Tita Messi, tawa ng tawa sa akin. Kasi para daw kaming magkumpare nila Tito Soto at ni Joey De Leon, ni Enyo Master, nagkukwentuhan kami. Alam niyo yung kwentuhan namin, wala lang, good vibes lang. Walang kaano-ano, yung sa issue, wala sa issue, iba yung pinagkukwentuhan namin. Pinagkukwentuhan namin, sabi ko, Tito Soto, pag may slot dyan sa show, sa host nyo, pag halimbawang pinagdagdag kayo dyan, may singit nyo. Joke lang, hindi. Kasi may pinag-usapan lang kami, pero nakakatuwa. Tuwang-tuwa sila kasi para doon kami mga magkukumpare. May pang-iinsulto na konti kasi sabi parang kaedad ko lang daw ang Tito Vic and Joey. Ako po ay 30 anyos pa lang, mas matanda sa akin di hamak si Chris Ulo at si Tita Messi. Pinakabata sa amin si Jake Magnus eh. So yun, natutuwa lang sila. Ganun kabait ang Tito Vic and Joey, no? Tutusin, kinakat ko lang yung pinuputol ko yung panagkukwentuhan kami nila Tito Soto, nila Enyo Master pag hindi nakatutok yung camera. May mga mapapansin kayo nga doon eh, nagkukwentuhan kami, tapos magugulat kami, napapatingin na lang kami sa camera eh. So kinakat ko yun kasi sabi ko baka syempre iniingatan din natin yung yung mga alam niyo yung mga mata diyan na nakatingin lang lagi sa Tito, lahat ng galaw ng Tito Vic and Joey. So iniingatan natin yun. So wala namang pangit na pinagkwento kami, basta nakakatuwa lang dahil
Sa kabila ng kasikatan nila, tayo ay small YouTuber lang pero kinakausap nila tayo bilang tao. Bilang tao, bilang kaibigan. Kala mo matagal na kami mga magkakakilala eh. Kasi si Tito Soto eh, 'di ba? Biro nyo, Senate President yan, 'di ba? Dating Senate President, Senator yan. Sa inyo, Master, napakatalinong tao niyan. Kagalang-galang. Tapos kakausapin lang nila ang isang Jay Guevara. Diba? Parang nakakatuwa. Napipil ko yung yung dalawang kumag. Dalawang loko eh. Oh, para doon kami magkumparing magkwentuhan. Wala lang naman, kwento-kwentuhan lang about sa yung anong na-interview. Ang sarap ka kwentuhan ni Tito Soto at na inyo, Master. Oh, so wala naman, hindi naman issue yung happy kami dun lahat kahapon. Oh, happy, walang kahapon ba? Ano bang pecha ngayon? Nakakalimutan ko ah. Oo nga, kahapon nga. Happy lang, walang bad vibes. So, ganun lang. So, bago yon, dito muna tayo sa video na to na ewan ko lang kung ito po ba ay 100% na totoo, no? So, dito kasi pinapakita na TPINC ayaw patalo, pumapalag sa desisyon ng korte. Gustong bawi sa TVJ ang EB trademark. So, manoorin natin ha. Gustong bawiin ng trademark, okay? Welcome back sa aking channel. Tape Incorporated ayaw pa rin sumuko at patuloy pa rin na inilalaban sa korte ang Itbulaga trademark kahit na pinal na ang desisyon ng korte na mapasakamay muli ng mga legendary trio ang titulo. Hindi rin ikinatuwa ng abogado ng Tape ang naging desisyon ng korte na pumabor sa TVJ. Matapos ngang bigyan ng karapatan na muling gamitin ng TVJ ang Itbulaga trademark ng Marikina Regional Trial Court, ay pinuna ng Television and Production Exponent o Tape Incorporated ang inilabas na desisyon ng korte noong 5 ng Enero na nagbabawal sa kanila na gamitin ang titulong Itbulaga. Mukhang ayaw pa kasing sumuko ng Tape Inc. kahit na pinal ng nagdesisyon ng korte, at nais pa rin nilang bawiin ang titulo na para sa kanila ay sila ang tunay na nagmamay-ari at hindi ang TVJ. Kaya naman patuloy pa rin silang umaapela sa korte. Sa isang pahayag, sinabi ng abogado ng Tape Inc. na si Attorney Maggie Abraham Galduque, ay nagpahayag ng kanilang pagkabigo sa desisyon ng korte, na tinawag itong nakakagulat. Initial reaction, among others, we were surprised that the court ruled on trademark ownership, trademark infringement and cancellation of trademark when the case pending in court is copyright infringement. Worse, these cases for trademark ownership and cancellation of trademark are pending on appeal before the IPO. We will definitely file an appeal to this decision. Ayon sa nasabing desisyon, wala ng karapatan ng GMA Network at Tape Inc. na gamitin ang titulo ng Itbulaga dahil sa reklamong inihain ni Tito Soto, Vic Soto, Joey De Leon, at Jenny Ferra. Hindi rin pinayagang tumugtog ng Itbulaga jingle ang Tape at GMA, at pati na rin ang mga nakaraang episode ng noontime show. Bukod dito ay pinagbabayad ng malaking halaga ang Tape Inc. dahil sa paggamit ng ilegal na Itbulaga trademark. At matapos ngang manalo ng TVJ sa trademark ay tila nanahimik naman sa mga pagpaparinig ang mga host na dati-rati ay sobrang ingay sa social media na sila Paulo Contis at Isko Moreno na walang ginawa kundi banatan ang mga legendary trio. Ultimo, ang mga kasuotan ni Vic at Tito ay napupuna nila. At ayon naman kapag bumanat sila, mapapahiya lang din naman sila eh. Oo. Sila din mapapaya pag bumanat sila, kaya siguro na-realize na rin nila. Pero asahan natin may mga banat pa yan. Hindi yan matatapos. Ay, si Isko pa, si Paulo, nako. Si Isko maaari, medyo mananahimik, pero si Paulo, may banat pa rin yan. Okay, tuloy natin. Mga halos host ay hindi pa tapos ang laban dahil patuloy silang lalaban at mag-aapela sa korte upang mabawi ang Itbulaga trademark na para sa kanila ay sila ang totoong nagmamay-ari at hindi ang TVJ. Ganun pa man, para sa TVJ ay tapos na ang laban at kung anuman daw ang gustong gawin ng Tape na hakbang ay bahala na sila.
basta para sa kanila ay idinaan nila sa malinis at maayos na pag-apela sa korte upang makuha muli ang titulo na si Joey De Leon Vic Soto at Tito Soto ang lumikha. Samantala, sa pagkakatalo ng Tape Inc. sa trademark ay baka isa ito sa mga maging dahilan upang patuloy na bumaba ang kanilang ratings dahil alam naman natin na ang Eat Bulaga title ay nakatatak na sa isipan ng manunood. At sa bago nilang title ay kailangan pa nilang gumugol na mahaba-habang panahon para tumatak sa isip ng mga tao ang title ng kanilang noontime show. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi nyo sa ating showbiz top? Ako, ay Sirena. Joke lang. Oo, tama yun. Tama yung sinabi dito na kailangan gumugol pa sila ng ilang taon para tumatak sa sambayan ng Pilipino yung kanilang titulo. Kaso yung titulo nila, yung title nila ng show, parang hindi titulo eh. Parang kasabihan lang eh. Pero labas na tayo dun. No? At least, tinago na lina. Pero totoo, ito kung halimbawang hindi korte ang nagbaba ng kaso na yan, hindi nila babaguhin yan. Kapag halimbawa papairalin yung salitang respeto, hindi nila gagawin yun. Oo, totoo yan. May korte na kasi nagbaba ng nagdesisyon eh, kaya choice na sila. Pero kung sa iba-iba, titignan mo yung sa Hypopil, di ba? Nga, hindi nila sinunod. May papanood ako sa inyo. May papanood ako sa inyo. Ewan ko kung nandito pa yung video na yun. Maganda kasi panoorin yun eh. Wait lang. Asa na yun? Ewan ko lang kung nandito pa yun. Hanapin natin. Medyo nakakatawa. Medyo natatawa ako dito sa sinabi ng Alusus, no? Kasi ewan ko lang kung nandito yun. Ano ba to? Gcash ba to? May nag-send ng picture eh. Akala ko ate Sinet Santos Gcash na eh. Ay, shoutout ka ate Sinet Santos. Kay Mami Jocelyn. Kaya nag-report siya sa akin. Sabi niya, tinira ka ni Bes. Kaya baliw-baliw naman yan eh. Tingnan natin dito. Alam ko nandito eh. May papanood ako sa inyo. Tingnan nyo, isa sa mga nakakatawang sinabi ng Alusos. Wait lang, bagal talaga ng internet, buwisit. Bad trip ako dito sa internet namin, mag-data na nga lang ako. Pero mo, nagbabayad ako rito buwan-buwan, 1,600. Tapos, nga bells. Tip na yan. So, okay pang nag-data ka eh. Mabilis-bilis pa yung data eh, no? Pero mo, wifi na to ha. Pero wala. Wifi. Saan na ba yun? Nandito yun eh. Wait lang, hanapin ko. Nandito ata sa kabila. Wait lang. Nandito yan. Saan na yung isang account ko? Ito. Nandito yan. Alam ko nandito yun eh. Nakakatawa ka. Gusto kong ipapanood sa inyo to kasi sobrang natatawa ako dito sa Eto. Eto pala, nandito pala. Nagpakahirap pa ako eh. Ito na lang. Ito na lang. Pakinggan nyo Una-una, kung ano ang pinagkaiba ng Alusos kay Manny B. Pangilinan. Tapos dito may nakakatawang sinabi dito sino ba to? Si Jan ba yan? Si Jan, hindi ko kasi kilala yan. Si Jan Alusos. So, Jan ata. May nakakatawa siya ritong sinabi, pakinggan nyo. Nakakatawa lang to eh. Ito na lang. Showtime. Ilang taon na Showtime. So, pwede na i-claim ni Vice Ganda na sa kanya yon. Simple, di ba? Let's be simple. Huwag na natin pahirapan. Una-una, hindi pwedeng i-claim ni Vice Ganda ang It's Showtime. Alam nyo kung bakit, sir? Dahil may It's Showtime na, wala pang Vice Ganda. Tandaan nyo yan, ha? Medyo ako tawa ng tawa. Sample. Di Vice Ganda. Anong taon ng It's Showtime? Pwede ba i-claim ni Vice Ganda? Napaka-simple, wag natin pahirapan. Paano i-claim ni Vice Ganda? Dati lang namang hurado si Vice Ganda sa
sa tawag dito sa It's Showtime na naging main host. Ano ba naman yan? Sana bago barayaan mo na nga. Hindi, natawa lang ako dito pero tuloy natin. Matimat. Oh, yung mga writers ng isang show, pwede ba niya i-claim nila na sa kanila na yon? While they're being paid salaries, allowances, why are they claiming na sa kanila yun? Wala nga silang proof na sa kanila. Ang ano lang na is, bayad namin sila. I think it's common sense. You don't need to be a lawyer to understand that. Being employed. So, may talent fee and everything. In every company, whether it's commercial, Ba't ganun yung buo, during Jo? the time of employment, or the time you're getting paid for that, automatically, sa kumpanya yan. They are not talents anymore, but they're part owners of the Wow! content they produce, which means, but that's a very important point of our group, of the First Pacific Group, that we want the talents who work for us, with us, are part owners of the business. Because hindi naman magagaling sa amin ng content, wala naman kami alam. Masyadong kami seryoso sa buhay, di ba? Because they're not just talents, but they're co-owners of the business. That they're part of the creative process, and they should be owners, and they should be acknowledged and treated as such. And we will treat them. Amen! O, di ba? Ang layo ng pinagkaiba nila. Tapos doon ako natawa doon kay Vice Ganda oh. Pero speaking of Vice Ganda, panoorin natin tong sinabi ni Vice Ganda mapatungkol sa Tito Vic and Joey. Tignan natin gaano ba kahaba to? Ang tagal talaga na internet. Oo, parang wala nang wala nang pagbabago yung internet dito sa amin Oo, tuloy-tuloy sa pagbagsak wait lang. Tagal Mga ka-showbiz. Wait lang. Dito natin. Yan. Si Vice Ganda yan Okay. Tila hindi nagustuhan ng ilang netizen, maging ang social media personality na si Rendon Labador. Bakit si Rendon nandito? Pangalan ng noontime show ng television and production ay kanyang komento tungkol sa bagong pamagat nitong Tawanan ni Jan. Dagdag Tape Incorporated para sa titulong Itbulaga. Fake news. Tuluyan na ngang nagpalit ng pangalan ng show ng Tape. Visit na to. Fake news ata to. Dito nga tayo sa isa. Tignan natin to ayusin mo Sumunod sa desisyon ng Korte ang Tape Incorporated at GMA Network na hindi na gamitin ang Itbulaga bilang title ng kanilang noontime show. Simula nga ngayong Sabado ay ginamit na nila bilang official title ang dati nilang tagline na tahan ng pinakamasaya matapos ngang pumanig kina Tito Soto, Vic Soto, at Joey De Leon ang desisyon. Sa desisyon na nilabas ng korte ay pinagbabawalan nga ang Tape Incorporated at GMA7 na gamitin ang mga trademarks na Itbulaga, Tagal nung kay EB Vice Itbulaga and EB pati na rin ang logo, segment, jingles, at theme song at gayon din ang pagpapalabas ng mga episodes nito bago ang May 31, 2023. Dahil sa bigla ang pagpalit ng title ay hindi pa rin naiwasan na hindi banggitin ng isa sa mga host ng tahan ng pinakamasaya na si Isko Moreno ang dating title ng kanilang show. Sa segment nila na G sa Gedli ay hindi sinasadyang mabanggit ni Yorme ang Itbulaga bago mag-commercial break. Okay nga yung pinopromote Samantala, naging masaya nga ang pagpasok ng bagong taon sa Legit The Barkads dahil nagamit na nila finally ang title na Itbulaga sa TV5, isang araw matapos lumabas ang court decision. Kitang-kita naman na panig ang mga netizens na mabalik sa TVJ ang title Itbulaga kaya naman marami sa kanila ang natuwa at kinilabutan ng mapanood nila ulit ang TVJ at Legit The Barkads na kinakanta ang theme song na Itbulaga. Sa episode nga rin ngayong Sabado ay ni-reveal ang bagong logo ng noontime show ng TV5. Nakakatuwa nga na finally ay tapos na ang masalimuot na yugtong ito sa noontime show's war at sana nga ay makapag-move on na ang lahat. Samantala, tila maging ang Showtime host ay naging masaya din sa naging pagkapanalo at pagkabawi ng titulo na Itbulaga, pagbungad ni Vice Ganda. Ang saya,
Ang saya salubungin ng taong 2024, congratulations sa mga laban na nakayanan natin last year at mas malakas ngayon taon. Akala ko ba may magandang sinabi? Wala naman. Pa-fake news din to si ano eh. Saan na yung isang video rito? Wala yung isang video rito. Yung kay Paulo. Ito. Bago tayo mapunta doon kay Main Mendoza, dito muna tayo. Tingnan natin to. Official na ngayong Wait lang, mamaya ka na magsalita dyan. Nagsalita pa ako eh. hindi na Tingnan ay natin to. gamitin Ito ang yung Itbulaga logo mamaya ng ka mga na- halos Paulo, napahiya ngayon. Napahiya ano? Ang katin ng ilong ko ah. Napahiya ngayon sa pagkatalo nila Tito Vic and Joey sa Lusos para sa Itbulaga trade. Okay, tingnan natin na kung ano bang official pahayag na nito. ngayong araw na hindi na maaaring gamitin ang Itbulaga logo ng mga halos sa GMA Network. Kung matatandaan noong nakaraan, ay inanunsyo ni Paolo Conti sa mismong Itbulaga sa GMA 7 na walang ibang titulo ang kanilang noontime show kundi Itbulaga lamang. At sinabi pa nitong sa kanila ang Itbulaga title. Kaya naman ngayon ay nag-viral ang pagkapanalo nila Tito Vic at Joey at malinaw ayon sa Regional Trial Court sa Marikina na hindi na maaaring gamitin pa ng mga halos host ang titulong Itbulaga sa GMA 7. At kung magmamatigas sila ay magbabayad daw ang mga ito ng malaking halaga bilang penalty sa TVJ na sina Tito Vic at Joey. Ito ang buong detalye. Hindi pa pala yun. Makikita sa post na ito na may caption na EB Happy na magkakasama sina Paula Contis at iba pang host ng Itbulaga sa GMA at ipinakitang proud pa rin silang gamitin ang titulong Itbulaga kahit nag-anunsyo na ang TVJ noong nakaraang linggo na sa kanila ibinigay ang rights ng trademark ng Itbulaga at kinansela na ang aplikasyon ng mga halos host. Kaya naman umasa daw ang iba sa mga sumusuporta sa fake Itbulaga kung tawagin ng netizens na Fake Itbulaga talaga, malupit. Oy, ano to? Ang ganda tong Roland. Bisa mo na, tawag na ako ng kalikasan, tagal mo magsalita. nila ang titulong ito. Ngunit ngayon nga ay hindi na ito mangyayari pa. Mahaba pa pala, Kaya iwan ko naman muna kayo dyan. kahapon ay nag-post din sa kanyang Instagram account si Joey De Leon kung saan ipinakita niya ang kanyang mga latest paintings patungkol sa Itbulaga logo kung saan may caption pa itong EAT, ito announcement today, 5 p.m. January 5, panalo tayo. Umabot na din sa 2.3 million views ang live broadcast ng TVJ na sina Tito Vic at Joey sa pagkapanalo nila sa pangalan ng kanilang noontime show na Itbulaga. Ito ay sa loob lamang ng 18 hours ay milyon-milyon na ang siyang sumuporta at natuwa sa balitang ito. At nakakuha din ito ng 187,000 reactions sa loob lamang ng 15 hours nang i-post ito ng TVJ Tapos na ba? Umihi sa ako kanilang official Facebook page. Sa ngayon nga ay nananatili pa ding tahimik Umihi lang ako guys ng mga ha. halos-host, pati na din ang mga hosts Tinabot nito, eh. kabilang si Paolo Contis na isa sa pinakamatapang na nagtatanggol sa kanilang show sa GMA 7 Network. Masa na yung tapang. Sa official Facebook page naman ng mga halos host ay nag-post sila ng isang photo kung saan makikita pa din ang mga logo ng Itbulaga kasama ng mga hosts nito. Hanggang Kung saan may alaala. caption na Hanggang alaala na lang kayo, Paulo. this first Friday of the year. We hope to spend more Fridays with you, EB fam. Sa ngayon nga ay official na at legally, hindi na nila maaaring gamitin pa ang logo Legally. ng Itbulaga at kahit ang letrang EB na siyang kumakatawan sa Itbulaga ay naka-trademark na rin kay Tito Vic at Joey. Pati na din ang mga games at segments ng original Itbulaga ay hindi na maaari pang gamitin ng nasabing noontime show sa GMA 7 Network. There you have it mga ka-showbiz peeps.
Ano nga kaya magandang maging bagong Alam nyo, ako, para sa akin, yung tahanang pinakamasaya na title nila, parang ano kasi, parang hindi siya maituturing na title, no? Para lang sa akin, parang ang pangit talaga. Pero okay na yun, nandiyan na rin yun, no? Wala tayong magagawa, matatalino sila. So dito na tayo. Ito, yung pinaka main topic natin. Etong wait lang, ubo lang tagal magano ng wifi. TBJ. Ito. Main, sinupalpal ang tape sa pagkapanalo ang TBJ. Oo kung totoo to Oo, hindi natin alam Oo, yan si tingnan natin kung totoo ba yan. Okay, play natin. Okay. Main, sinupalpal ang tape sa pagkapanalo ng TBJ. Umani ng samsaring reaksyon mula sa netizen ang pasaring ng TV host na si Main Mendoza at Aide laban sa Tape Incorporated ng mga halosos. Matatanda ang umalis sa Tape Incorporated ang TBJ kasama ang iba pang original host ng Itbulaga, kabilang si Main noong May 31. Naiulat noon na pinag-awayan ng TBJ at ng mga halosos ang pagtatanggal at pagbabawas ng sahod ng ilang empleyado. Isa nga sa mga napabalitang tatanggalin ng mga halosos ay si Main at si Raisa May Dizon. Ngunit ipinaglaban sila ng TBJ mula sa mga halosos. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit sinupalpal ni Main ang Tape Incorporated. Maganda ang pasok ng taon para sa legendary trio na sina Tito, Vic and Joey at sa lahat ng legit na Barkad hosts. Sunod-sunod kasi ang magandang balita na natatanggap ng TBJ mula pa noong December 2023. Una na rito ay ang pagkansela ng Intellectual Property Office at ngayong pagpasok ng taong 2024, isang napakagandang balita nga ang muli nilang natanggap. Ito ay ang pagkapanalo nila sa kasong copyright infringement at unfair competition laban sa Tape Incorporated at GMA Network Incorporated. Nitong Biyernes, January 5, lumabas na ang desisyon ng Branch 273 ng Marikina Regional Trial Court hinggil sa kaso kung saan pinaboran nila ang TBJ. Sa desisyon ng korte, nakasaad that tape is prohibited from using the trademark EB, Itbulaga, including all the logos associated with the subject parts in its show, programs, project, or promotion, using the Itbulaga jingle song or any part thereof in its show, programs, project, and promotion, and airing and broadcasting a playback of any and or recorded episode of Itbulaga show prior to 31 May 2023. Each segment or any portion thereof in all channels and platforms. Sa madaling salita, nanalo ang TBJ at sila nga ang tunay na nagmamay-ari at may karapatan sa trademark ng Itbulaga. Dahil dito, hindi na pwede Tagalasan na yung gamitin ang sinabi tape ni ang Main. Itbulaga bilang titulo ng kanilang noontime show sa Kapuso Network. Ibig sabihin, pwede na gamitin ng TBJ ang Itbulaga nang walang hadlang. Ani ni Tito Soto. Sa madaling salita, nanalo po tayo. Saad po ni Tito. Yung aming sinasabi na tayo po ang May may-ari ads ng na naman, Itbulaga. Visit na ads to. Jollibee, masarap yan. Ay, si Atasha Mulacan dito. Ano na yun, may Dagdag naman ni Vic. Sa madaling salita, atin talaga ang Itbulaga. Samantala, kasunod nito ay naging usap-usapan naman ang pasaring ng EB host na si Main Mendoza laban sa tape. Ayon nga kay Main, ang Itbulaga ay TBJ at ang TBJ ay Itbulaga. Ibig sabihin, kung wala ang TBJ, wala rin umano ang Itbulaga. Tama yan. Ani ni Main, Itbulaga is TBJ. TBJ is Itbulaga. Totoo yun. Oo, totoo. Mukhang kaso hindi pinakita ko sa Pinos, baka sa Twitter siguro. Inamin kung saan O, ba't gagamitin yung ang nagsasalita pagbentahan ng trophy. Uy, Sa ano yun? Kala ko may Nagsalita na si Jiro Mario Kasi mo yan? tungkol sa issue ngayon. Ayaw tumigil Raulo yun. Biglang nagsasalita mag-isa. Tama naman yung sinabi ni Main Mendoza. Kung walang TBJ, wala ring Itbulaga. Totoo yun.
100% na totoo po yun. Dahil totoo naman kung halimbawa lusos yung dating host dyan, sa tingin nyo mapapasikat nila yun. Sa samot-saring kaso na kinaharap ng halusos, di ba? Kung walang maaari, merong TBJ kahit walang Itbulaga, pwede. Pero kung isabihin na natin na kung walang Itbulaga, walang TBJ, kalokohan yun. Pwede dyan, kung walang TBJ, wala ring Itbulaga. Kaya TBJ is Itbulaga, Itbulaga is TBJ. Yun na talaga yun. So yung mga Dabarkads, ano masasabi nyo at magiging komento nyo rito sa mga napanood natin, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At tayo mga Dabarkads, pa-share ng mga videos natin. Maraming salamat, especially sa mga patuloy na sumusuporta kay J. Guevara TV at sa lahat ng TBJ Defender. At soon to be artista, charot. O nga po pala, shoutout kila Kuya Armin, Patricio, Ate Irene Patricio, Kuya Lori Del Rosario, Ate Rose Villapuerte, kay Mami Teresa Arong, kay Mami Rena Baher, Mami Lala, at sa yun, pakisubscribe po, Chris MTV, yung kami nagcha-charity ni Kuya Chris. At sa mga dyan, sa mga followers natin dyan, pakishare ng mga video natin. Upload tayo araw-araw, pakishare. Maraming salamat. Hanggang dito na lang yung video natin. Ingat kayo dyan palagi. And God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. J. Guevara